Pero yon, start na tayo. Our topic for this afternoon will be earthquakes and plate tectonics. So, familiar naman na kayo dito, so pahapyaw na lang to. Medyo pahapyaw na lang natin tong earthquakes and plate tectonics. So, without further ado, start na tayo sa natin. Oh my God, naglalag yung Ayan. So everyone knows that earthquake is the shaking or trembling of the earth caused by pieces of the crust of the earth. Then that suddenly shifted. So ibig sabihin daw, shaking daw to sa ilalim or sa underneath our crust or trembling of the earth causes by the pieces of the crust. So bakit? Nandito sa ilalim yung explanation kung bakit nagkakaroon ng earthquake. The tremendous pressure beneath the earth causes the plates to move. So, as I said sa lesson last time, if wala kayo doon, sabihin ko na lang, na kapag nahuhulog yung like plate, dito, yung crust sa ilalim, nagkakaroon ng pressure dun sa bandang mantle, which causes it to move. Ganon yung natin, sa ilalim natin kasi nga, like, nagkakaroon ng pressure. So this movement in the plate compresses or stretches the rocks along the plate boundaries. When rocks are stretched or squeezed, they store energy. Pag daw yung rock sa ilalim nasi-stretch or nasi-squeeze, nagsistore siya na energy. Tapos yung, di ba kapag meron siyang energy nga kapag nasi-stretch siya or nako-compress. So kapag nasira daw yung rock, release yung energy nun sa loob and magkakause ng vibration. Yung vibration na yon under the crust is the earthquakes. So yan. Next tayo sa parts of an earthquake. So you know already na kung ano yung earthquake. Yun daw yung movement underneath our earth. So ngayon, punta tayo sa parts of an earthquake. So let's go with the first one. So, focus or hypocenter. If nakikita ninyo, nandito sa gitna, yan yung focus or hypocenter. Yan daw yung saan nanggaling yung, dito. It is the place within the earth where the rock first breaks and sends out earthquake or seismic waves. Dito daw dito sa gitna banda nag-crack yung rocks na na-stretch or na-compress. So, if nasira nga siya, nag-slide siya through each other, dyan magsisend out ng energy or seismic waves papunta sa ating inaapakan ngayon. Hindi yung side natin, which is yung crust nga natin. So, ayun, next. If alam na ninyo hypocenter, you may know the seismic waves, yun yung mga waves na sinesend out ng ating focus or hypocenter. So, ayan siya, itong mga bilog-bilog na to. Ito daw yung mga shock waves created at the hypocenter of the earthquake and sent out in all directions through the earth. Ibig sabihin may directions na daw siya at dinadaanan sa ating Ibig sabihin pag mas malayo, mas yung impact niya. Mas lessen yung impact niya. Kaysa dun sa, malapit dun sa kanya, mas greater yung impact niya. So next, we have the epicenter. Epicenter is the point above. So ito daw yung nasa top niya. Hindi yung top na inisip niyo, which is yung nasa top ng focus. Ayan. Nasa siya, point above the focus, point on the ground surface, directly above the focus. The most violent shaking or vibration occurs here. So, dito na daw sa taas daw nito, nakikita ninyo to. Yan daw yung epicenter. Nasa taas lang siya, magkalinya lang siya ng focus. Nandito daw nagaganap yung violent shaking, which means yung mga mabibigat na paggalaw ng lupa and yung mga vibration. So, alam niyo na yung tatlo, which is focus, seismic waves, and epicenter. So, familiar na kayo sa parts of an earthquake. Tapos yung fault naman pala, ito yung a weak point of the earth plate, weak point of the tectonic plates where pressure within the crust is released.
So dito daw, yung fault, itong line na to, weak point siya ng crust natin, ng tectonic plates, where pressure within the crust is released. So now, familiar na kayo sa parts, let's move on to the next one. Ay, ba't nawawala? Wait lang. Wala, nag-lag siya. Ayun na pala. So, naturo na to sa lahat ba kayo, meron na kayong Earth and Life Science or nagka-Earth and Life Science na kayo nung grade 11? Na-discuss na yan nung grade 11, itong mga faults, earthquakes. If hindi pa, mainly na-discuss na siya nung junior high kayo, mga grade 10 ganon, or yung kayo, elementary kayo. So, main types of faults, as I said earlier, yung faults at yung weak points ng crust, where the violent shaking occurs. Dito na daw yan at yung nagagawa niya. So, earthquakes are caused by active faults. In short, an earthquake is caused by the sudden movements of the two sides of a fault with respect to another. There are three main type of faults. These are normal fault, reverse, ibig sabihin, hindi yung reverse na kapag nagtitiktok kayo, magre-reverse kayo bigla sa video, ganon. Tapos, iba yon, reverse fault and strike-slip fault. These are faults differ in the direction of movements of blocks of rocks along them. So, iba-iba daw yung itsura na itong mga tong, or iba yung nangyayari sa mga faults na to, kaya nga may type siya. So, what is a fault muna? Fault is a fracture along with the blocks of crust on either side have moved relative to one another parallel to the fracture. So fracture daw siya. Ano pag sinabing fracture? Ito yung basag or yung sira, which the blocks of the crust on either side, di ba mag-aano siya pag nahati siya sa gitna, like mag-aano siya into two separate blocks. So nagmo-move siya relatively to one another parallel. Ibig sabihin, magkaano pa rin, linya pa rin sila to the fracture. So let's move to the first fault, which is the normal fault. In normal fault, the block above the fault moves down relative to the block below the fault. This motion is caused by tensional force. Ano pag sinabing tensional, which means nag-aano siya, nagko-compress siya. So yung motion daw na to is caused by pagko-compress or tensional fault. So kapag normal fault, ang tatandaan nyo lang na tumaas yung foot, ay mali. Bumaba yung hanging wall block. Ay mali. Parang mali. Kasi yung hanging wall yun yung hindi nagalaw di ba? Yung hanging wall yun yung hindi nagalaw. Yung foot wall block yun yung tumaas. Ayan, nakikita ninyo. Tumaas siya. So kapag nandito ka banda, nasa hanging wall block ka dito sa right side, ang may kita mo is pataas siyang, ayan, pataas siya. Merong parang trapezoid-like na na shape, ganito. Ganyan ang perspective kapag nasa ka, normal fault ka, tumaas na nandito. So sinabi nga dito, normal fault occurs at divergent. Ibig sabihin, tension siya na ano yung dito? Ayan, o pinagsasama siya. Next naman, wait lang. Wala ba't nagahang? Wait lang nagahang. Ano ba yan? Ayan na pala. Ayun. Next is reverse fault. Kung kanina, yung tumaas is yung, kung kanina, nakapaganon yung ano ba yan? Nakapataas siyang ganon, ito naman nakaganto. Parang may angle siya dito banda. So, in a reverse fault, ibig sabihin, baliktad naman siya. Dito naman, pagano naman siya. Kung kanina nandito yung hanging wall block, nandito yung foot wall block, ito naman, pa-reverse naman, ito. So in a reverse fault, the block above the fault moves up relative
the block below the fault. So compressional forces causes this fault motion. So compressional, ibig sabihin, pag nakakompress siya, yun yung ano niya. Mali pala ako. Na-clarify ko lang ulit. Divergent pala, mali ako guys, sorry. Oh my God, sorry guys. Divergent pala, paano pala siya, paalis pala siya, nag-LDR pala sila pag divergent. Hindi pala nagsasama. So, eto daw, normal fault daw caused by divergent. Ibig sabihin magkalayo siya. Ito na pala yung arrow, hindi ko nakita kanina. Nabulag ako. Yan. Palayo siya. Ano ba to? Hanging wall, footwall. Ah, okay. So, yung hanging wall dito, bumaba siya sa normal fault. Kaya may kita ninyo tong view na to kapag nandito ka sa perspective na to, which is caused by divergent blocks. Ito naman, kapag pinagsama siya, kasi nga convergent siya, tumaas naman siya. Ibig sabihin, pinangunahan niya yung football block. Charot. Ayan, pinangunahan niya yung football block. Pag sinabing footwall kasi, parang wall siya. Hindi siya gumagalaw. Bale, yung hanging wall lang, yung naghahang lang sa kanya, yun lang yung gumagalaw. Okay? So, eto, tumaas siya. Ito yung fault line na sa gitna nila. Parallel siya. So, tumaas siya. Ibig sabihin, hindi na siya kapag, nandito ka, ang may kita mo is pataas. Hindi. Ito naman, may kita mo is, parang steep siya down there. So, yon, relative up daw yung pag-move ng reverse fault. Kapag kapag normal, bumaba. Kapag reverse, tumaas siya relatively to the block below the fault. So, kapag normal, divergent. Kapag reverse, caused by convergent naman. Okay? Gets ba? Or medyo nabibilisan kayo, everyone? Okay lang ba? Ayun, okay lang daw. So next naman, let's go to the third fault, which is strike-slip fault. So in the strike-slip fault, the movement of blocks along a fault is horizontal. Pag sinabing horizontal, pahiga siya. Hindi patayo, nakahiga siya kapag horizontal. Kapag vertical, patayo. So horizontal, move horizontally. If the block on the far side of the fault moves to the left, it is called left lateral. And if the direction of the movement of the rightward, it is called right lateral. So kapag daw yung yung side of the fault moves to the left, the left, it is called left, right. Okay. Wait nga lang, parang hindi ko makita. So pag daw basically yung sinabi kong left lateral and right lateral, kapag pumunta siya sa left, yung fault na yon, left lateral siya. Pag pumunta sa right, right lateral siya. So ang pagkakaiba nitong tatlong to, kung kanina tumataas at bumababa, ngayon nagkikiskisan siya. Ibig sabihin nito, convergent siya. What do you call this? Ano bang pwede kong magawang example? Pag yung hand mo, di ba, pag nirub mo siya, nagkakaroon siya ng force kapag nirub mo siya. Parang ganun yung itsura niya. Nagsa-strike slip siya through each other. Ibig sabihin, sliding through each other yung atake niya. Kung kanina nagtatop siya, kanina nagbobottom, ngayon, nagkikiskisa na sila. So, yun, ganun lang yung idea ng strike slip fault, reverse fault, and normal fault. So, wait lang. Wala, hindi na natin ito kailangan. So, let me just, tackle this one. So, fissures. Ayan, mahabang ganyan. Nakikita nyo yan. Medyo madaming, happenings na ganyan sa Philippines since, ayun nga, malapit tayo sa Pacific Ring of Fire, which volcanoes and earthquakes occur the most. And fissures, fissures are long and narrow openings or lines or breakage made by the cracking or splitting, especially in rock or earth. So ito daw long and narrow. Ibig sabihin mahaba siyang crack. Lines or openings, baka mahulog ka pa dyan. Okay na mahulog dyan, basta wag sa maling tao. Ganon. Joke lang, wag pala kayo magpapahulog dyan.
So, fissures are long and narrow. Ganun lang yung idea nun. So, gets na ninyo? Gets ba ninyo? Ito, alam na ninyo tong big one. Ito daw yung ano, yung pre-recorded signs such as deformities on land. Ito daw yung, like, according to the big one is an earthquake expected to occur. So, ito daw yung earthquake. Hindi natin daw siya alam kung kailan siya mag-occur. Pero nga, gumagawa nga tayo ng mga safety measures or earthquake drill sa school natin na napakainit tuwing ginagawa natin yon. Minsan tanghaling tapat pa, kulang na lang magka-stroke na lahat. Ayan. The big one is an earthquake expected to occur with a magnitude of 7.2 or stronger that would possibly hit the metro when the West Value Fault along the eastern side of Metro Manila cracks. So when the big one strikes, the quake can shake all the cities, even the neighboring cities and provinces situated along the near fault system. Ito daw, possibly daw siya sa Metro Manila daw siya hihit. Tapos lahat ng line ng fault na yon sa mga provinces matatamaan din. So let us be ready and be cautious. Dapat alam natin kung anong gagawin whenever there is an earthquake. Hindi yung magsiselfie ka pa na hashtag merong earthquake, guys. Tapos magpipicture ka, selfie ka, ganon. Hindi ganon, guys. Dapat mag-aano ka. You know the drill whenever there's an earthquake, right? Ganon. So next, alam natin to. Yan, hindi pa pala tapos. Meron pa tayong plate tectonics. Huwag yung ano yan. Kahit ako gusto ko na matapos kasi magre-review pa ako. Pero meron ako responsibilidad sa mga anak ko dito. Yan. Oh my God, naglalag ulit. Ba't naglalag? Minamalas ako ngayon. Noong nakaraan, hindi naman. Oh, naglalag. Wait lang guys, naglalag talaga. Ito na.
Ayun, nabaview nyo ba guys yung ano? Yes, yung screen ko. Baya naglalag kasi yung laptop. So, ayun. Dito. So, let's move to ano naman. Continental drifts and plate tectonics. If ever man di kayo, familiar sa continental drift and plate tectonics, ito na yung time para malaman ninyo lahat ng yon. And yung plate tectonics naman later, we will discuss later on. We have so many plate tectonics in our Earth. So let's move. So let's discuss first the spheres of the Earth, which is lithosphere. As per our discussion last time, from the word litho, which means land, lithosphere, it is the solid part of the Earth, rocks and which rocks and minerals are found. So ito daw yung solid part ng ating Earth. Next, hydrosphere. As also known, hydrosphere, alam na natin yan. Yung hydrosphere, from the word hydro, which means water. Ito daw yung liquid part of the Earth. Ito yung mga bodies of water, which is oceans, rivers, and etc. And we have the atmosphere. So, atmosphere, familiar tayong lahat sa atmosphere, which is air, or yung natin, yung air natin, gas part of the Earth, oxygen, nitrogen, and etc. So, yun, binigyan ko lang ng little bit papio about Earth para yung mga wala pang Earth and Science, merong silang idea kung like meron sa Earth and Life Science. So, next tayo. Alam na natin yan. Ito yung mga Earth's interior, crust, mantle, asthenosphere, or mantle, outer core, and inner core. So, pag sinabing crust, meron siyang dalawa, oceanic and continental. Yung oceanic, ito yung nasa below the oceans. Continental, yung mga made of land. Mantle, ito na yung medyo liquid plastic liquid plastic na part ng ating Earth. And nandito yung mga magma or melted rock. So, asthenosphere, part pa rin siya ng mantle with convection. Ayun pala. Yan. Convection currents pala ang tawag sa mga umiikot. Naalala ko na ngayon. Last time kasi nakalimutan ko. Parang Mayor Alice Guo ang atake ko last time. Nakalimutan ko yung convection currents, which is yung mga paikot na current sa ilalim ng ating Earth dahil sa pressure. Yon. So, outer core, ito yung liquid layer ng ating Earth na nasa loob-looban, made up of iron and nickel. Inner core, same as outer core, pero solid siya. Solid, made up of iron and nickel also. Ito, alam na natin to. If you don't know, you may watch the replay of our video in our YouTube channel. Nasa GC yun ng UP Review for Real. Yan, hanapin na lang ninyo doon. Next, familiar na kayo dito sa continental drift theory as per ni lesson 2 nung grade 10. Alam ko, familiar ako dito. So, Alfred Wegener's theory that the continents were once a single supercontinent called Pangaea, or which means all land. Alam, dati daw, mayroon daw theory daw, ay, hindi pala, hindi siya dati. Meron pa, in-system pa rin siyang theory ngayon na hindi pa siya napapatunayan. So, pag sinabi nating theory, hindi pa siya napapatunayan, pero pinapatunayan pa rin siya up until now. Pero nililesson siya kasi nga kailangan natin ng knowledge about this. So si Alfred Wegener daw yung nag-propose ng theory na to. Na dati daw yung bansa, yung buong mundo or lahat ng bansa is magkakasama siya, pile up siya. Ibig sabihin makakapag-jeep ako papuntang Russia, gano'n yung atake. Magkakadikit daw siya. Overtime, yung overtime daw, this supercontinent ang tawag kasi ang laki niya talaga. Even me, malalaki yan doon kasi nga makakapag-travel ka even without flying materials, basta mga airplanes, ganon. So overtime daw, kasi nga ang ating plate tectonics is nagalaw,
which causes yung mga land forms na maghiwalay daw. So consistent continent slowly broke apart. Nag-LDR sila, nag-break up sila. Parang naiyak ako. Joke lang. Into what we have today. So, yung meron daw tayo ngayon, yun na yung product ng paghihiwalay o paghihiwalay ng Pangea. So, meron tayong dalawang part. Nung medyo naghihiwalay na siya, meron Pangea and pinaghati siya sa dalawa, which is the Laurasia and Gondwana. Yung Laurasia, yun yung nasa upper part ng ating Earth. Ibig sabihin, papunta siya sa north. Next naman, Gondwana. Medyo nasa down part siya ng Earth, which means north. Nasa south part siya ng Earth. Yan, ganun. Tapos over 135 million years ago, tagal ng panahon na yon, naghiwa-hiwalay daw sila, which we have now the 7 continents. Baka hindi pa kayo familiar sa 7 continents. Might as well alamin din yung 7 continents, which is North America, South America, Europe, Africa, Antarctica, Australia, and Asia. Tama ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. Asia ang pinakamalaki sa kanilang lahat. So, 35 million years ago, ito daw itsura nila. Magkadikit pa yung Europe and Asia. So, present. Bakit naka-cover? Basta yan. Yan na yung present. Meron na tayong iba't ibang continents na hiwa-hiwalay. So, now, let's move sa evidence. Kung paano ba, kasi diba, pag tayo, so always kailangan natin na evidence, even sa research, na pagod na ako, na ayoko na mag-practical research, pero kailangan ko pa rin na evidence. Ma'am, wala pa akong evidence. Nakalimutan ko na. Sure. Pero yon, alam ko pa rin yung evidence ko kasi nga, kailangan kong patunayan. Even this theory, kailangan ng patunay ni Alfred Wegener sa kanyang theory. So ano daw ang evidence niya? So yung puzzle. Continents can fit together like a puzzle. So, pag sinabing puzzle, magkakadikit siya. Ibig sabihin, pag dinikit mo siya, fit na fit siya through each other. So, nag-fit daw lahat ng continents to each other. Ano daw? Yun pala yun. Akala ko Luzon, Visayas, Mindanao, Biringan, Guam, Marawi, Calabarzon. O hindi yun ganon. Saan ka na naman nakikinig, girl? Ayan. So, fossils. Yun nga, una puzzles, pag dinikit yung ating mga continent, fit together sila. Next is fossils. Similar fossils were found on coastlines of different continents. Kunwari, na-discuss to last year ng teacher namin, even now. Etong mga fossils na to, not just fossils ng mga animal, but also fossils ng mga plants. Kasi daw, may sinabing teacher namin nung grade 11 na merong plant na only nag-grow siya sa Antarctica, pero napunta yung fossils niya sa South America. Basta yun yung pagkakaalam ko eh. Yung fossils ng plant na yun is tumutubo lang siya exactly sa Antarctica, which means malalamig na lugar. Pero yung fossils niya is nandun sa South America. So paano siya? Alangan naman binaon lang dun ng isang tao para ma-prove yung theory niya. Hindi. Ibig sabihin, merong sense yung theory ni Ibig sabihin, may sense nga. So, na-found daw to sa mga coastlines. Alam mo ba yung coastlines? Ito yung mga gilid or coasts. Ito mga to. Yung mga outer layer. Outer pala ng mga coast. Ganun. Dagat. Coastlines ng different continents. So, bale doon din siya sa pinakaduluduluan kung saan nag-fit yung puzzle. So, nakakapagtaka, no? Parang medyo nagkakasense. Hindi pala medyo. Nagkakasense pala and parang totoo nga. Pero we will still remember na theory pa siya. Hindi pa siya exactly napapatunayan. So, another fossils, yung mga animals na ganon, na nagli-live lang siya sa nagli-live lang siya sa particular continent na hindi siya kaya niya mag-sustain na life sa other continent. Nandun din yung fossils niya. Yun daw yung niya,
proof ni Alfred Wegener. Next naman, rock types. Mountains that appear on one coastline also appear on another continent across the ocean. So may mga mountains daw na relatively magkakasama, magkakadikit sila. So as you can see, ito yung magkakasame na to. Sa Africa daw, sa South America din daw at sa South Africa, merong dalawang mountains na same sila. Ayun nakikita ninyo fit sila, parang magkaka-fit sila. Meron daw silang rocks ng mountains na magkaparehas similarly. Tapos sa coastlines pa talaga kung saan sila dalawa nakalocate. Ayan. Same as din dito sa mga to. Ayan, yung magkakadikit na yan. Ayan, mga rocks yan na magkaka-relative. O yan, ang dami na relative. So, ayun nga, nagkakaroon ng sense. So, itong mga to, nagkakaroon rin ng mga fossils katulad ng Zygonotus, Mesosaurus, and fossils like Glossopteris. Tapos, mga Triassic and reptile like Listosaurus. Ang hirap naman bagnatin natin mga to. Basta, may mga old animals na makikita yung mga fossils sa different So, now let's move. Ngayon, familiar na kayo sa, dito? Theory of, anong pangalan nito? What's the name of it again? Continental drift theory pala. Ngayon, familiar na kayo. Let's now move to plate tectonics. So, plate tectonics, theory of plate tectonics. The theory of plate tectonics, the crust is broken up into sections or pieces that move on top of the liquid mantle. Ibig sabihin, lumulutang daw siya. Imagine, like may baha, tapos may mga nalutang sa kanyang, mga plate. Parang mga plato, ganun. Plato nakalutang sa liquid na yon. Parang ganun yung itsura niya, pero magkakadikit-dikit sila. Yung mga plate na yon. And merong name yung kada plate na yon. So, yon. Meron daw tayong mga plate tectonics na nag-move sa top of the liquid mantle which is the asthenosphere. So, wait lang. Sumasakit na yung panga ko. Ayan. Tectonic plates, these sections or pieces of crust are called plates. Ayan. As you can see, we have different plates across the world na iba-iba din ang pangalan. So, meron tayo Australian, Pacific, South American, African, Arabian, Indian, Australian, Antarctic, plate, and etc. Pamadami pang plate. Meron pala tayong sariling plate Buti ngayon nagkaroon na rin tayo ng sariling atin, hindi puro sa China. Charot. Meron na rin tayong sariling plate kasi nag-separate na tayo. Na ganun tayo, sovereignty kasi nga sabi ni Marcos is sa atin lang daw yung Pilipinas. So yan, ginawa nila ng sariling plate ang Pilipinas. Yan. So kapag yung two plates, ayun nga, pag two plates, nagko-converge, nagkakaroon ng force. Kunwari, itong Philippine plates and Australian plate, ayan, itong dalawang to, nag-diverge sila, nag-converge silang dalawa, which means, pinagsama silang dalawa. So, magkakaroon ng force, tension, yung plates na yon, which causes earthquake or volcanic eruptions. Ayun lang yung idea nun. Magkakaroon ng, it's either earthquake or breakage sa ilalim ng ocean and magkakaroon ng, like, another volcano sa ilalim or earthquakes and volcano eruption sa land. So, yun, ganun lang din, same idea sa lahat. Kapag itong mga plate na to, two plates nagbanggaan, three or more plates nagbanggaan sila, magkakaroon na force. It's either magbanggaan or maghiwalay or magtransversal silang dalawa. Yan, gets na ba? Ayan. Ano ba yan? Ba't na harangan? Ayan. There are 7 major plates on the Earth that are moving extremely slowly but continuously. So, ibig sabihin, ang mga plates natin is nagalaw pa rin siya, araw-araw sipag lang, walang katapusang
paggawa, araw-araw sipag lang, buti pa sila. Meron silang motivation gumawa o kumilos araw-araw. Kasi ako, di ko kaya. Pero ito, slow daw sila. But it is continuous. You remember that even if you are slow, motivational, kahit slow ka man, but you are progressively, no need to compare yourself to other. Basta nagpo-progress ka continuously, okay pa rin yun. Goods ka pa rin. Because do not compare yourself to others, state. Kasi nga, we have to celebrate our own, celebrate our own achievements. Don't compare, guys. Ano kayo? Special beings kayo, no need to, ayan, tayo, ESP tayo bigla. Balik sa science. Next, major plates, Eurasian, African, Australian, Indian, North American, Pacific, Antarctic, and South American. So, major, ibig sabihin malalaki daw itong mga plates na itong mga to. You can search up the plates if you want to have more details about it. Pero napakita ko na nga kanina, African, Australian, Indian. Basta itong mga malalaking to. African, Australian, ayan no, laki na Australian no. Ayan. So pag sinabi major, malalaki. Katulad ng major subject natin na napakahirap naman talaga. Ayan, intermediate, naman siya, medyo maliliit lang siya, average level lang siya. Meron tayong Caribbean, Cocos, Nazca, Arabian, Philippines. Wow, may sarili. Juan de Fuca and Scotia. So, two main types of plate. I gets na ba yung ating mga plate tectonics around the world? Thumbs up nga. Wala na ako hindi na sila active, guys. Parang Ayan, okay. Okay pa sila. Kasi nag-cutting na yung iba. Charot. Nag-cutting na sila. Ayan. Two main types, we have oceanic and continental plates. Ayan. As you can see here. Oceanic, alam na natin yan, nasa ilalim ng tubig. Continental, yung land natin. Oh my God, wait. Ayan nga, na-discuss ko. Ang labo naman ito. Oh my God. So as you can see, may different directions ang ating mga plates. Merong nagko-converge, merong paalis sa isa't isa. Merong, ayun nga, nag-aalisan sila, nag-LDR sila. Meron naman, nagdidikit. As you can see, merong mga arrows na nag-indicate kung ano ang movement ng dalawang plate na yon. So around the Earth, gumagalaw sila, pero slow. Kaya nga, hindi natin masyadong danas yung movement. So yon, meron na tayo idea kanina na discuss ko na to. Next, ito na yung convection currents. We know that convection currents, yung mga umiikot-ikot yon. Convection cells in the mantle that moves the plate. Ibig sabihin daw, ito daw yung basta yung mga convection. Kapag kasi sinabing convection, imaginein ninyo na kunwari, nagbaboil ka ng water, tapos meron kang spoon. Tapos iniikot-ikot mo siya doon, papasok siya, tapos lalabas siya. Dahil pag inikot siya, 'di ba? Lalapit siya, tapos lalayo siya. Parang lang, relationship lang ganon. Kapag may kailangan, lalapit. Pag wala, magiging cold na. Charot. Ayan. So pag inikot siya, pag nilapit siya doon sa boiled water, iinit siya, obviously. So pag imikot ulit siya, nag-rotate ulit siya, nasa tuktok na ulit siya, wala nang init. So hot in the center, less dense magma rises up due to heat. So when the magma reaches the surface, it cools and sinks back down, creating a circular pattern of movement. This process happens continually. Ibig sabihin, continuous din daw to nangyayari. Ayun nga, as I said, kapag iniikot natin, ito yung heat, nasa ilalim yung heat. Ay, wait lang. Parang sakit ng leg ko. Ayan. Kapag inikot natin siya, pumupunta siya sa ilalim, mas umiinit siya. So, kapag uminit siya, ibibring niya sa taas yung init. Kapag nabring niya sa taas, i-release niya yung init.
Ibig sabihin, magiging cool ulit siya. Ganun lang yun. Nasa ilalim yung init. Tapos kapag umikot yung convection current, parang electric fan, kapag umikot siya sa baba, init siya. Pag tinaas siya, ibubuga niya yung init na yon. So, ganun lang yung mga convection currents na yan. Hindi na masyadong complicated to understand. So, hot goes up. Yung cool naman, yung blue, goes down na magiging hot ulit siya. So, yon, yung mga umiikot na yan ang nagkakos ng slab pull. Pinupull siya pababa. Ayun ang makikita ninyo dito. Pinupull siya pababa. Hinihila siya pababa. Bukod sa ibang nanghihila pababa, meron pa nanghihilang pababa sa Earth natin, which is slab pull caused by the convection currents. Bumababa yung slab pull. Bumababa siya. Ayan, pag nahati yan, magkakaroon ng pressure lalo yung natin, asthenosphere and mantle natin, which causes openings and volcano eruption sa ating or even opening sa ilalim na ocean na magkakos na new sea floors. Ayan. Next. Gan. So, cross density, malapit na tayo guys, kapit lang. So, cross density, oceanic plates is dense. Ibig sabihin daw, heavy daw sila. Ibig sabihin, sila, tawag dito, sink or subduct underneath continental crust. Ibig sabihin, daw sila, dense. Ibig sabihin, matigas daw sila. Hindi mo sila, pag isang sinapak mo lang sila, sira. Ibig sabihin, matigas talaga yung oceanic plates. So, kapag continental plate, weak siya, marupok siya, hindi katulad ko, kasi cool ako. Continental plates, less dense, lighter siya. Ibig sabihin, pag sinapak natin siya, medyo magkakakrack siya. Unlike the oceanic plates, magkakaroon kagad siya ng sira. Ayun, tawang-tawa si Athena. Sure. Ayan. Alam na natin, basta dense ang ating oceanic plates and continental plates, less dense. Ala, ang dami pa. Oh my God. Malapit na talaga to guys. Kala ko malayo pa. So, plate boundaries. Hala, lesson ba to? Wait nga lang. Yan. Malapit na, wait nga lang. Tingnan pa natin if madami pa. Hala, ang dami pa nga. Okay, madami pa nga. Tama ako. Pero yon, plate boundaries, yung boundaries nila sa isa't isa, meron tayong, ayun na yung border between two plates, katulad ng mga kanina, ng mga continental plates, meron silang border, kasi lahat naman tayo merong border or meron tayong boundaries kasi you cannot cross each other's boundaries as moral said, di ba? Na dapat di tayo nagka-cross sa isang boundary dahil makaka-hurt yun ng others' feelings and mentality ng iba. So, yon, dapat meron tayong boundaries. Even sa Earth, dapat may boundaries. So, meron tayong 3 boundary types. Divergent. Pag sinabing diverge, yung kamay ninyo, naghihiwalay. Yun yung sa amin pag diverge, hiwalay. Pag converge, magkakalapit. So, ay hala. Yung kamay ko kasi nagalaw. So, kapag divergent, tumalayo siya. Pag convergent, lumalapit siya. Ganun lang yung isipin ninyo kapag divergent and convergent. Ayan. Kapag divergent, naglalayo sila. Lumalayo sila. Yan. As you can see, the North American and Eurasian plate is lumalayo paunti-unti since, ayun nga, mabagal sila pero merong movement. So, nagda-diverge sila. Lumalayo. Next. Kapag nagda-diverge, as I said, meron tayo nangyayaring seafloor spreading. Seafloor spreading, kasi hindi naman palaging dapat, tawag dito, yung mga old, kailangan din nila matibag. So, kailangan natin ng new seafloor. So, kapag nag-open,
ang ating seafloor, dahil nga nagda-diverge, tumataas, di ba? Nasa crust, underneath the crust, there is magma. As the magma goes up the seafloor, it becomes solid. Nagiging ano siya, parang obsidian ng atake niya. Sa Minecraft, di ba, kapag yung lava nalalagyan ng water, nagiging solid siya. As well, ganito din dito, kapag nag-spread siya, tumataas yung magma kasi may pressure sa ilalim. So kapag nabasa siya, magkakaroon ng solid outcome, which will eventually turn into a new seafloor. Hindi yung floor ng aquarium, underneath the seafloor. So the process which is new oceanic crust is created. As I said, as rising magma cools, it forms a new Atlantic crust. Ayan. Kapag may nag-converge kayo, tumataas yung lava. Magma. Magma. Yung magma na yon, it cools down. So nagiging solid siya. New seafloor siya. Ibig sabihin nag-extend ang ating seafloor. Ganon. So magnetic reversals, ito the evidence of seafloor spreading or paleomagnetism. Youngest crust is the center and the older as you go out. So kapag palayo ka ng palayo sa center, yun na yung oldest crust. So youngest crust sa gitna. Earth's magnetic poles reverse from the north to south. So nahihila siya. Ayan yung mga magnets na yan. Magnetism. Nagkakaroon na kaya na-identify natin which is older and younger. Oh my God! Dami pa pala, guys. Matagal pa naman eh. Ayan. Mid-ocean ridges. Nasa ilalim pa rin ng ocean. Kapag oceanic to oceanic ang nag-diverge, a mountain under the ocean forms. Kung meron tayong mountain na form dito, meron din na form sa mid-ocean ridges. So kapag nag-oceanic to oceanic na diverge, mountain is formed. So mid-ocean ridge form when oceanic plates continue to separate. Ayan yung mga yan, Ayan mga mountains na yan na nasa gitna caused by divergence of oceanic crust and oceanic crust. Oh my God. A rift valley naman, let's go to continental. When continental plates pull apart to each other, they form rift valleys, makes volcanoes and new lands. Di ba pag sinabi nating valley, yun yung mga like mga, ulit yung valley? Wait na lang. A low area pala, valley sa low area often running between hills or mountains. So kapag daw, nagkakaroon daw ng valleys, ibig sabihin bumababa to. Nagiging mas siya, caused by paghihiwalay ng dalawang wait lang, let's have motivation. Kapag naghihiwalay yung two continental crust, nagkakaroon din dito, even if wala tayong water, kasi tumataas siya, nagkakaroon na rift valley, nagkakaroon ng mga volcanoes, dahil nga nagkakos ng pressure. Parang din, if gusto mo nang kumawala, hahanap ka ng butas. Ganon, yung atake ng volcano. So convergent naman, tapos na tayo sa divergent. Kapag divergent, tumalayo. Pag convergent, tumalapit. Plates come together. Nagdidikit sila. Ayan, para na tayong teacher na nagmamadali sa lesson. Oh my God. So let's go to subduction zone. So kanina merong mga specific na
na types ng mga convergent to convergent, anong mga napo-form nila. Of course, meron din tayo napo-form sa ating convergent. So, subduction zones. When one plates go under the plate, the more dense, heavier the plates go down, mas magkakaroon ng pressure. Nakikita ninyo to? Siyempre, nakikita ninyo, sinishirking ko. So, kapag nagdidikit sila, ayun, yung oceanic crust, and then ating continental crust. Ito. Yung oceanic crust, yung pinaka-dense, di ba sinabi natin dense? Yun yung bumababa. Bumababa siya, lumulubog siya, hinihila siya pababa. Ganun yung ano niya. Subduction zone. Ibig sabihin meron ditong zone. Ito yung zone na yan, no? Dito banda yung zone, subduction zone natin. So ngayon, familiar na kayo. Kapag bumabato, masisira siya. Mabibreak tong anong to, bumabang to, and will cost more pressure underneath our Earth. So next, una, subduction zone. Next, we have volcanic arc. So kapag subduction naman to. Pero oceanic to continental siya. So more dense, heavier oceanic crust go under the less dense continental crust. So kapag daw the more na umiilalim yung mga oceanic crust, mas magkakaroon daw ng volcanic arc. So as the plate moves under the continental plate, the rock melts. Sinabi ko sa inyo, matutunaw siya and rises, creating volcanoes. Ayan. Umilalim siya. Umilalim yung oceanic crust natin sa asthenosphere. Now, nadagdagan yung pressure sa ilalim. As I said, kapag may pressure siya, mas magkakaroon ng butas kasi gusto niya lumabas. So, nagkakaroon tayo ng volcanic arc sa mga near ocean part or sa mga bandang baybayin na part. Nagkakaroon tayo ng mga volcanic arc kasi nga, the more dense or heavier, nagkakaroon ng mga volcanic arc. Ito ang example ng volcanic arc. So, malapit siya sa bodies of water. Now we know volcanic arc. Now, deep sea trench. So, if you are familiar with Mariana Trench, yung malalim na mas malalim pa sa swimming pool, deep sea trench or oceanic to continental naman siya na drift. So, a depression hole. Hindi yung kapag nade-depress ka, hindi ganon. Depression, ibig sabihin, ilalim siya. In this ocean seafloor at a subduction zone. And it has a sand in it. Wait. Ayan, kapag nagkakaroon ng subduction zone, bumababa siya. Etong na-form na itong subduction zone, ito yung trench. So once na po umiilalim ng umiilalim, or mas dumadami yung umiilalim, mas dumadami din yung, mas lumalalim. Kung umiilalim pa siya, mas lumalalim siya yung trench natin. So ito, minor trench pa lang to. Not, katulad ng major trench. Ayan, trench natin, itong mahabang to. Mahaba siya, na na-form ng ating, So, volcanic island chains. As I said earlier, ayun na nga, kapag yung two oceanic plates, nag-converge sila, one goes under. Palaging may umiilalim. So, ano form nila? Volcanic islands. Ibig sabihin, dumadami daw yung mga volcanic islands sa gitna ng ocean. Diba parang ang rare makikita ng volcanic islands, pero madami yan sa Pacific Ocean. So, example natin is Aleutian Islands. So, mga island siya sa gitna ng sea. Dahil sa ocean to ocean convergence, yan ang napo-form niya. Cause sa volcano. Ayan, nagko-cause siya ng volcano.
Meron pa ba? Mountains. Mountains naman kapag nagaano siya. So, dito, mountains, when two continental plates come together. So, the plate push up and form mountains. Ibig sabihin, nagdidikit daw sila. So, example, Himalayas. So, guys, may tanong ako. If active pa yung iba, baka hindi na kayo nakikinig. Nag-Roblox na lang kayo. Sure. Ayan. So, considered ba na sa tingin ninyo, type nyo na lang sa comment section, if considered ba na mountains yung volcano? Kasi, siya eh. So, considered ba na mountains ang volcano? Kasi, nagpo-form siya ng malaki siya eh. Ay, hindi. Parang din siya, yun din ng product ng two continental plates when come together. So, anong pinagkaiba ng ng mountains and volcano if parehas din naman sila nabubuo sa convergence zone, ay sa pag nagko-converge sila, 'di ba? So yun. We will kasi ayun nga, tama si Marco and si Reka. Mau-consider natin na volcano isang mountain siya. Pero siya, specific siya kasi nga meron siyang openings, may vent siya, may butas siya, may craters yung volcanoes. Kaysa sa mountains, lang siya, mga pinagbuo-buong lupa siya. Yon. Yun ang pagkakaiba nilang dalawa. Last one, we have the transform fault boundaries. Ito yung kanina nagkikiskisan sila. Plates slide past one another, moving in opposite directions. Ibig sabihin, opposite directions daw sila. Nagkikiskisan sila. Kung ito, pumupunta sa harapan, yun sa likod, umaano. So, nagkakaroon ng friction in between them, also called as faults. So, fault din sila kanina. Di ba nga, ayun nga may nagtanong kanina if, like, basta may nagtanong kanina na transform din ba yung kaninang fault natin? Slip strike pala yun, yung slip strike. Yes, transform fault din sila kasi nga, nagkikiskisan din sila, nagsaslide din sila past one another. So, it causes earthquakes and tsunamis to occur. So, kapag nagkikiskisan yung dalawang sa ilalim ng ng ating dito. Ay, na natin to, alam ko na to. So, idadagdag ko lang to kanina. Alam na natin to, itong P waves, type of waves sa earthquake, we have P waves or primary waves. Moves back and forth siya. Siya? Wait. It travels through, solid bodies. Mas siya, mabilis siyang mas mabilis distribute to energy ng P waves. Ibig sabihin, mas bilis yung P waves kaysa sa S waves. So, P waves, primary waves, and S waves is secondary waves. Ito naman yung slower. So, kung yung kanina primary waves, P waves, back and forth siya. Sa S waves naman, moves up and down. So, L waves or surface waves, ito yung love waves. Love, hindi yung kapag na-feel mo na may love, hahabulin mo na, hindi yon. Love waves, L waves, you can, matandaan mo yun, love waves, surface waves. Ito yung most dangerous kasi moves back and forth and side to side. Ibig sabihin, naggaganon daw siya, tapos nagsa-side to side pa siya. Ibig sabihin, parang umiikot na rin yung feel natin kapag nagkaka-earthquake tayo. Tapos L waves na nararamdaman natin. Ako hindi pa ako naramdaman na ba ninyo na nagkaka-earthquake? Like, have you ever felt an earthquake before? Kasi ako hindi pa. Ewan ko kung bakit.
I don't know why, kung bakit di ko pa nararamdaman. Pero nararamdaman kong nahihilo ako, ganun yung ano niya. Kasi nung nasa school kami, hindi ko alam kung bakit nag-ring bigla yung earthquake alarm. Sabi nila gumalaw daw. Eh nakaupo ako, wala naman ako naramdaman. So yun, hindi ko talaga na maramdaman. It's either tulog ako o hindi ko maramdaman yung earthquake. Yun. Next, we have tsunamis. Alam na natin to. Kapag tidal waves to, sa ilalim naman to ng ocean. Large ocean waves caused by an earthquake under the ocean. So kapag nagalaw, mas worse pa to. Pares naman silang worse. Pero ito, di ba gumagalaw yung oceanic crust? Nag-wave siya, gumaganon-ganon siya. So yung tubig, ano rin siya, nag-wave din siya. So isipin niyo kapag nasa balde yung isang tubig, tapos wini-wave mo, di ba nagkakaroon siya ng mga big waves yung tubig na nandun. So same as tsunamis. Ocean floor moves along and a fault creating a wave can also be caused by a landslide under or above the water. Ayun yung mga landslide na ganyan. Tumataas siya. Anong tawag natin dito? Reverse. Reverse fault ang tawag dito. Tumaas siya. So kapag nag-wave siya, pataas rin siya. So parang gaganon yung atake niya. Tataas siya. Kasi pataas yung usli siya eh. Kapag may nakausli, tataas din yung water, which causes tsunamis. Diba? So yan, ito yung example ng tsunami. Earthquakes pala, pag-pray natin na dapat na hindi tayo atakin ng malakas na earthquake, but we have to be always ready. So ito yung summary ng nilesson natin. Pag divergent, ang nabubuo daw. Kapag naghihiwalay sila, ang nabubuo. Steep floors spreading. Ano meron dito? New ocean crust. Oceanic to oceanic kapag nagda-diverge. Sea floor spreading. Tandaan nyo yan. Kapag oceanic to oceanic ulit, nakabuo sila ng mid-ocean ridge. Ano ang mid-ocean ridge? Kapag naghihiwalay sila, nagkakaroon ng underwater mountains. Kapag divergent naman sa continental to continental, rift valley naman ang nabubuo. So nakakabuo tayo ng volcanoes or new landforms. Next, let's go to convergent, pinagdidikit. Ang nabubuo daw natin sa continental to continental is mountains. Ang nabubuo naman is subduction zones. Kapag sa oceanic to continental or oceanic to oceanic, ang nabubuo daw natin sa oceanic to continental, deep sea trench, hole in the ground, depression siya kasi bumababa siya, umialalim siya. Next, volcanic arc, oceanic ulit to continental, nagkakaroon ng mga openings near the sea, a line of volcanoes on land near the sea. Arc, line of volcanoes, dikit-dikit siya. Next, island arc, oceanic to oceanic, a line of islands naman, random islands. Parang magulat ka na lang bigla, ay may islands bigla dito sa gitna ng Pacific Ocean. It is caused by oceanic to oceanic convergence. Next, transform boundary, slide past. Yun lang tatandaan ninyo. Slide past, fault, all types, ang nakakos daw ng transform boundaries is fault. Ano ang tatlo nating faults? Ang normal, reverse, and transform. Yung PPT, nasa nasa slideshare siya, isi-send ko na lang yung link. Sorry talaga. Hindi ako nakapag-ready, nagulat na lang ako, bigla tinext nila ako, ready na ba ako? Pero hindi talaga ako ready. Pero I am confident that I am well informed about the topic. So, kaya ko kayo maturuan kahit hindi man ako ready. Yan. Pero, I have knowledge about it. Yan. So, kapag send ko na lang yung link ng SlideShare sa GC. Yan. Thank you. So, faults naman na nabubuo nila. Ay, ito na. Wait lang. Huwag muna kayo mag-leave. Ito na. Malapit na talaga, guys. Kapit lang. Faults na nagagawa ng transform boundaries, slide daw, faults, reverse,
ay normal, reverse, and transform. Ay slip strike pala. Pag normal, tumaas yung katabi ng hanging wall. Nakalimutan ko na yung term niya. Tumaas siya. Kapag naman reverse, kabaliktaran na ng tumaas, bumaba naman siya. Pag transform naman, nagkikiskisan silang dalawa. Hala, oh my God. Yes. Ay, wait lang guys. Cellphone ko naman yung naglalag. Ano ba yan? Kaya naka-DND ako para din ninyo makita yung messages. Sure. Hala, hindi ko naman move. Oh my God. So, yun lang naman yung summary ng ano natin, lesson natin for today. Inabot tayo na napakatagal. Kaysa dun sa, layers of the earth, napakatagal talaga. Ang dami na nag-leave. 20 na lang natira. Pinatanggal na ni Jana sa bahay ni Kuya itong mga to. And, nandito ba si Jana? Wala siya dito, no? Wala yan. Si Hazel nandito. Ayan. So, ayun ang summary ng lesson natin. So, hindi na ako magpapa-quiz, bahagyat. Mag-review kayo, ha? Kasi, malay ninyo, this is a vital part sa UPCAT, which means, maaring masama to kasi nga, kailangan natin well-informed dito. So, magbasa, mag-review. Hindi katulad ng mga nasa GC namin sa Instagram na, nagsi-cellphone lang daw sila, char. Pero, hindi ko naman dinidiscriminate yung, ganong behavior. Okay lang yan. If kampante kayo sa mararush kayo, like kapag mape-pressure kayo, it's okay if that's your method. Pero, it's fine din na mag-review ahead of time para hindi kayo talaga ma-pressure when mag-uupkat na. So, reviewin nyo talaga to, magbasa. Hindi na ako magpapa-quiz. Reviewin na lang to kung may libro kayo. So, kaya po ba yan ng dasal? Sagot na lang ninyo kapag tinanong what fault is going up. So, what fault is going up? Ang sagot nyo lang is C. C is for Christ. Yan lang ang sagot ninyo palagi. Dasalan na lang ninyo. Makakatulong rin yung dasal sa UPCAT since mas magkakaroon kayo ng connection. If hindi man kayo believer ni Lord, magpe-pray pa rin kayo na alam ninyong para sa akin to. Sa akin to, UP, ito na ako. Char. Ayan. Yan. High hopes and good luck for everyone. Meron pa akong ibang topics pero medyo matagal-tagal pa ata siya. Physics pa siya. Ayan. Hope you understand and nakinig. Ayan. Thank you, everyone. Annyeonghaseyo. Bye. Finger.